Malaking faktor umano ang komposisyon ngayon ng mga mahestrado ng Korte Suprema, lalo na kung sakaling may mga maihahaing petisyon kaugnay ng mga bagong impeachment complaints laban kay VP Sara. Napatunayan ito sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa naunang impeachment sa Vice Presidente noong 2025 na pinagdudahan ni Senate President Tito Soto na may ibang agenda sa nasabing desisyon. Alamin kung bakit sa ating Politico Update. Tinawag ni Senate President Tito Soto na judicial overreach ang unanimous decision ng Supreme Court sa apela ng Kamara na baliktarin ang July 2025 decision na nagdedeklarang labag sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. They have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Ang tanong ngayon ng mga utaw, ano naman ang agenda ng Korte Suprema sa unanimous decision na tuluyan ng ibinasura with finality ang impeachment ni VP Sara na naisampa noong nakaraang taon? Sa kasalukuyang komposisyon ng Korte Suprema, iisa pa lang ang Associate Justice na naitalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. 12 naman ay pawang mga naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang may 2 pang mahistrado na naitalaga noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang ponente o sumulat sa desisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Siya na ang pinaka-senior sa lahat ng mahistrado sa Korte Suprema. Pero gaya ng tanong ni Senate President Tito Soto, ano ang agenda? May tradisyon sa kataas-taasang hukuman na kung maari ay ang pinaka-senior na mahistrado ang maging Chief Justice. Pero na-break na ito noong panahon ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na na-bypass ng ilang beses matapos hindi siya mapili noon kahit siya pa ang pinaka-senior sa lahat. Sina Justices Teresita Leonardo de Castro, Lucas Bersamin, Diosdado Peralta at Alexander Gismundo ang nailuklok na mga Chief Justice sa ilalim ng Duterte administration. Si Chief Justice Gismundo ay nakatakda ng magretiro ngayong November 6 pagsapit ng kanyang ika-70 kaarawan na siyang retirement age sa hudikatura. Kaya kung ang agenda ni Justice Leonen ay mapili ni PBBM na papalit kay Gismundo, mukhang malabo na dahil sa kanyang desisyon sa impeachment ni VP Sara. Si Leonen ay mananatili pang mahistrado ng SC hanggang December 29, 2032 kapag umabot na siya ng 70 years old, panahon na ng susunod na administrasyon. Madadagdagan pa naman ng 2 ang maia-appoint ni PBBM bago siya bumaba sa Malacanang. Dahil sa November 16, magre-retiro na rin si Justice Amy Lazaro Javier habang sa September 2027 si Justice Henry Polinting. Bababa sa pwesto si PBBM sa June 30, 2028 na may 4 na appointees sa kataas-taasang hukuman. Pero siyam pa rin na mga mahistrado na mga appointee ni FPRRD ang mananatili sa SC. Kasama ang 2 appointee ni Ninoy Pangulong Noynoy Aquino. Ngayong may nakasampa ng bagong impeachment complaint laban kay VP Sara, iaakyat kaya uli ito sa Korte Suprema? O tuluyan ng uusad sa Senado ngayong nabigo ang tangkang kudeta o pagpapalit ng liderato? Una nang sinabi ni SP Soto na aaksyonan niya forthwith ang anumang impeachment case na maiaakyat sa Senado.